Tanim po namin ng strawberry. Ganito po dito, pag spring na, lumalabas na po talaga ang mga bulaklak. Now, I'm going to feed our chooks. We got kiwi fruits there, and later, I'm sure they're all gonna be excited. There is your food. Look. You guys excited? I'm coming in. Okay, breaky. Excuse me. Now it's time to harvest the eggs. Maraming eggs. Thanks for the egg chooks. Magtatanim pala kami ni Dave. Ito po yung ginawa ko pong garden bed. This one, it's greenhouse. Dito po. Kakatapos lang po namin kahapon. Ito na po yung itsura niya. And Dave, at the moment, tinatanggal niya po yung mga grass dahil ready na po ito taniman. Ito na po yung garden bed. And meron lang pong kaunting mga grass dito na kailangan tanggalin. Medyo mas malaki po dito ang space actually kumpara po doon sa greenhouse. Ayan. Ako lang po ito nagpapanday mag-isa hanggang na okay na po ang ngipin ni Del. Grabe po talaga. Sobra talaga yung struggling ko dito. Walang tagahawak pero nakaya ko pa rin natapos. Ganyan na po siya. Actually, mas gusto ko po ito kumpara po sa greenhouse, to be honest. Gustong-gusto ko po yung style ng kahoy po. And open lang po talaga dito, wala pong cover. Kasi yung ilalagay po namin dito, ang itatanim po namin dito, mostly pang summer na kailangan po talaga ng pulsan. Hindi masyadong straight yung sa itaas talaga. Ginawan ko po siya ng style. Pero since ako lang dito mag-isa, in the last few days nagpapanday. Happy na po ako na natapos ko po siya. So maybe, hindi ko po siya pipinturahan. Gagamit lang po kami ng linseed oil. Mas prefer ko po ang gantong kulay. Dito po sa tabi, meron na pong lupa na pinadeliver po namin kahapon. So pag malayo po, ganito po yung itsura sa mga project po namin na natapos namin. I'm very happy po sa mga achievement. Kasi gumaganda na po talaga siya slowly. As in, grabe din po talaga yung effort at pagpapanday ko.
And ito po yung cherry po namin, magiging puno na po siya soon. So later on, mas gaganda pa talaga ang aming backyard. Pag malaki na yung puno ng cherry, nandun pa yung isa. So hindi ko alam kung kailan po kami magka-prutas. Maybe within next 2 to 3 years. Dahil baby pa talaga itong cherry. We got at least 5 cherry. Cherry po na puno dito ay 5. 1, 2, 3, 4. Ito po yung pang-5. Malaki na din po siya. So, I can't wait na pag lumaki na sila, maging puno na po ito. And then, mas gaganda na po ang aming backyard. Yung mga puno po talaga ang nagpapaganda ng view sa inyong mga backyard. And tutulungan ko po si Deb para makapagsimula po kami pananim dito po sa isang taniman namin. And ipapakita ko rin po sa inyo kung ano po ang progressing na tinanim po namin first after 2 to 3 weeks ata since tinanim namin ito. Pero first of all, tutulungan ko po si Deb para matanggal po itong mga sagbot para hindi po sila lalaki. Paglagyan na po namin ng garden bed, ito po. Mag-assemble din po ako, hindi lang po 2 garden bed ang ilalagay po namin. Makikita nyo po, medyo mas malaki ditong space. Kaya maraming garden bed, mas marami pa pong matatanim namin. Ito pala ang aming greenhouse. Kung maalala nyo po, nagtanim po kami dito 2 weeks ago. Ipapakita ko po sa inyo ang update kung lumaki po ba ang aming mga tanim. Obviously, hindi pa tayo makaharvest, pero let's update. Pasok po tayo! Ito po yung first na ipapakita ko po sa inyo, yung silver bait po namin. Medyo lumaki na po siya. And ito, especially ito, lumalaki na po siya. This is after mga 2 to 3 weeks ata. I forgot kung kailan po namin tinanim. Ito naman, silver bait din po ito. Yung iba't ibang kulay, rainbow color. Lumaki po siya kaunti. At next, ito po yung lettuce namin. Yung lettuce po ay lumaki na po talaga, especially po itong green. At yung mga purple, medyo slow po ang paglaki niya. At ito, parang hindi siya lumaki, parang ibang variety. And dito po tayo sa kabila. Ang strawberry po ni Sylvester, I think ito talaga ang really doing well sa lahat ng tanim. Kasi tingnan nyo, namulaklak na po ang strawberry ni Sylvester every day. Pumupunta dito si Sylvester, super excited. Nag-check po talaga siya kung may mga bunga na ang kanyang strawberry, but maybe soon, magkabunga na siya dahil may bulaklak na. At ito pala ang ating broccoli. They're doing alright. Parang lumaki na siya and tumatayo na po talaga siya. At ito po yung tomato natin. Tomato. Meron na pong bulaklak. At may nilagay po dito si Sylvester, that fake tomato. And yung pak choy po namin. Before, parang spring onion ang nilagay ko dito. Pero I changed to pak choy. Ito. Bok choy, pichay. Lumaki na po siya. Ito. Slowly na yan. Tuloy-tuloy na yan. And then later on, ma-harvest na po yan. Tapos, the same lang po dito. Bok choy din, tsaka lettuce. Spring na po dito sa amin, pero minsan lumalamig pa rin at ngayon parang medyo ako sinipon, but I'm okay. Pag spring kasi, suddenly maging windy, very unpredictable po yung weather. But yes, lahat po ng tanim namin, I think it's all doing alright. Ganito po talaga pag magsimula kayo pagtanim, lahat po talaga is slow. Pero once din, pag lumalaki na po ang inyong mga tanim, patuloy na po talaga yan. Kaya we're trying to catch up. Habang lumalaki po ang aming mga tanim sa greenhouse, meron pa pong next follow-up na mga tanim. Tanim lang talaga kami ng tanim dahil pag may tanim, may aanihin. And later on, hopefully po, makatulong po ito mag-down po ang cost of living namin dito sa Australia, ang pagkain ng pinakamahal po talaga. Kaya malaking tulong pag may mga tanim po kayo at naha-harvest nyo po ito. At tutulungan na po namin si Dave, kasama po itong mga manok. Tutulong din po sila. Okay, go. Help your daddy. Not here.
Di ba? Tumutulong sila, kumakalka. Very good, Chuk. Someone laying egg. Kaya pala hindi siya lumabas. Yung iba nasa labas nag-i-enjoy. While this one, Chooks, is laying eggs. Parang meron din isa sa likod. Oh, dalawa sila dito. Yung isa, back up, nagbabantay. Ganyan po sila pag mangitlog. Nag-order pala kami ng more soil. Maganda po siya kasi dinideliver po sa amin. So, bawat isang yut, ang bayad po namin ay magkaiba-iba. Ito kahapon, $150 po yan. Sa ganyan po karami. Ganito po siya karami, $80 po siya. So, makikita nyo, mas maliit po ang dineliver po nila ngayon. Kasi, depende. Siguro, wala silang masyadong available. Dahil ito, mas marami, $150. Here's our garden bed. Uminit na naman po, lumabas yung araw. Mag-assemble po ako ng garden bed po namin. Tapos na guys, na-assemble na po namin lahat. Ngayon ay i-arrange po namin kung saan po ilalagay itong 6 po na garden bed. At saka maglalagay po kami ng lupa. Same before, maglalagay po muna kami ng mga dahon at kahoy para makatipid po ng lupa. Dalawa lang pong garden bed ang ilalagay ko dito para hindi po masyadong crowded. And makapaglakad-lakad po, ito po yung pangalawa natin. Hindi ko masyadong idikit talaga sa my fence. Itong dalawa, dito po to sa likod. At dito, makikita nyo po, malaki pa po ang space. Magtatanim po kami dito ng maraming strawberry para may strawberry farm na po talaga kami. Perfect na perfect in the middle. Maraming gulay sa garden bed. Dito po sa ground ay marami pong strawberry. Gagamit po tayo ng maraming box. Lalagay muna natin yan first sa garden bed bago po mag-add po ng soil. So we just need to cover, honey, just like this. Let's go in the back. Mangunguha po tayo ng mga patay na kahoy, patay na dahon. And dito po kasi namin nilalagay yung mga patay na kahoy, dahon, and eventually, magiging compost po siya. I think there is more at the back, honey. This time pala ay gagamit lang po kami ng mga dahon dahil wala na pong mga kahoy. Ito po yung dahon ang ilalagay po namin under the garden bed. At makikita nyo, soon maging compost na po talaga siya dahil patay na po. So, maganda pong gumamit ng patay na dahon po instead yung buhay pa po.
makikita nyo, soon maging soil na po siya. So, bawat garden bed ay nalagyan na po namin ng mga kompas na dahon. Next, maglalagay na po kami ng lupa. So, ito na po yung itsura niya. Ito po yung soil namin. Lumabas na si araw, kaya mainit. Kanina malamig, mainit. Spring na, pa-summer na din. Kakatapos lang po namin mag-lunch at mag-rest. May papakita pala ako sa inyo. Ginawa ko po ito kahapon hanggang kagabi. Nag-overtime po talaga ako. Ginawa ko po ito para ito po ang maging taniman po ng aming strawberry. Ito po yung pinanday ko. Mga DIY project ko po yan. So, nilagyan ko lang po ito ng wooden glue. Tapos, sa ilalim, may kahoy din po yan para hindi po talaga siya matanggal. And ganyan po siya. So, parang garden bed lang po siya, pero wala po itong chemicals, not treated. Lalagyan ko lang po ito ng linseed oil. At ang maganda po ay pahaba po siya ang pagkagawa ko para maraming strawberry po talaga ang matanim. And dalawa ang ginawa ko para mas marami po talagang strawberry. Ito kaninang umaga pa lang tinapos dahil kagabi ay medyo late na. And tingnan po natin kung nag-dry na. I think nag-dry na. Ito lang po yung mga ginamit ko. Gumamit po ako ng wooden glue. At yan po ng mga kahoy that I put them together. So, tatapusin ko lang po ito para tuloy-tuloy po ang pananim namin sa bayang strawberry at mga gulay. All good. Nalagyan ko na po siya. Ready na po ito taniman. I'm so proud. So proud. Itong ginawa ko, naging tagapanday na po talaga ako. So, ito po yung pangalawa. Lagyan po natin ng kahoy dito. Ewan ko kung anong tawag, braces po ba, pag lalagyan nyo dito. So guys, ito po yung gagamitin ko po, linseed oil. I-apply po natin sa kahoy para hindi po madali masira ang kahoy. And this is supposed to be good for timber. So timber oil, timber po kasi ito ng mga kahoy. At umpisahan na po namin ni Dave paglagay po ng linseed oil. So itong mga ginagawa po namin ng mga DIY project ay pasok po talaga siya sa aming budget. I mean, kung mahilig po talaga kayong magtipid. Kagaya po namin, umpisa po talaga kami sa lahat sa pagtanim. At natutunan ko po talaga mag-DIY. You have to do it to yourself para mas makatipid po kayo. And wag po kayong matakot mag-start po pag panday-panday, mag-DIY dahil it's all about experiment. It may not look pang professional itong mga ginagawa ko, pero the most important, masaya po talaga ako. And that's all matter. So guys, dadalhin na po namin ito sa backyard ng mataniman na po ng strawberry. Woo! There's another one. Woo!
At mag-start na po kami dito paghukay dahil dito po namin itatanim po ang strawberry. Direct lang po namin itatanim po ang strawberry mismo po sa lupa. Mag-add lang po kami ng lupa later on. So gagayahin lang po namin doon sa farmer ng mga taniman po ng strawberry. And hopefully po na maging okay po ang aming strawberry. What a big day po, as in maghapon po talaga ang trabaho. Pero okay lang po, solid po talaga once makapag-harvest na po And kami. later on, yung ginawa ko pong dalawang taniman po ng strawberry, dito ko po siya ilalagay. At ito na po, nag-add na po kami ng soil. At ito na nga po, yung ginawa ko pong garden bed. Dito ko lang po siya ilalagay. Dalawa po ito, and mag-add lang po kami ng more soil para mas maganda po talaga sa tanim, maraming soil. At ito na po ang pangalawang garden bed na ginawa ko po. So pretty much po ang paglagay po namin ng soil, parang gusto po talaga namin punuin para mas maganda po sa aming pananim. And after all po sa aming trabaho, ito na po. Tapos na po ang mga garden bed. May mga lupa na po. Grabe, ang ganda po. Sobrang saya at sobrang excited ko na po. Lalong-lalo na po itong ginawa kong garden bed. Matataniman na po talaga ng strawberry. Gustong-gusto ko po itong bagong taniman po namin. I really like the style. And of course, pinaghirapan po talaga namin. Kaya wag nang patagalin. Mag-start na po kami pananim. Grabe, at the end of the day, ramdam ko din po talaga yung pagod. So, bago po taniman, kailangan talaga maglagay ng maraming tubig. Diligan muna yung lupa dahil sobrang dry. Ang gantong klaseng lupa po guys, ay parang ang hirap po yung drainage niya. Pero, I think it's alright. Kasi doon sa kabila, yung mga tanim namin ay lumaki na. So, tingnan nyo, oh. You see that one? Still dry. Kailangan nyo talaga i-ano yung gripo. Hi, Sylvester is here. I might have happened. Oh, pagbalik niya galing sa school, may necklace na. Sylvester pala, he's not feeling well. Like, parang may ubo po siya, sipon. Ganun po talaga pag sa school. Marami kang nakukuha ng mga virus. Yeah, it's dry. So I can do the same. Then Okay. Here's all our strawberry. Ito pala yung variety niya. Chuga. Hindi lang po ito ang strawberry po namin. Marami pa doon. Kukunin po namin. Buster! Strawberry is coming! So, meron din po tayong, this is capsicum. Ito po ay magandang capsicum po siya. Parang dwarf capsicum po ito. Kaya, try po namin yan itanim. Yeah. Yeah. We have more strawberry, aren't we? Yeah, we have more. 2, 4, 6, 8, 9 strawberry na ang nalagay ni David. So, ang daming strawberry pala talaga ito ang matatanim sa ginawa ko pong garden bed. Perfect for us. Yeah. Whoa! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14! 14 of strawberry! Guys, dito pala namin itatanim ang eggplant. Okay, Sylvester? Sylvester would love to help, so that's how you do it. Okay. That's nice. I'm really feeling. Mm-hmm. Would it be not? That's alright, darling. We can give them water after here. Okay, nice. And push it. The soil. That's good. Mm-hmm. Like this. There. That's it. Lots of eggplant. So,
Perfect. Marami kaming itlog. Makapagluto po talaga ng torta. Pag mamunga po itong talong po namin. My man, yeah. Mhm. I'm really good welcome. That's alright. Okay. You gotta be careful. If they're upset, they won't be grow. Actually, one more. Mhm. That's it. We're doing good, right? Yeah, we will do the strawberry. Next po, ang itatanim po namin ng strawberry. Nag-request na po si Sylvester. Sobrang excited. Alright, Sylvester. We're gonna dig the hole. Where is the strawberry is? Where's the bucket? And we will dig the hole. Are you excited? Are you looking forward when there's a lot of strawberry? Yes. You're looking forward. We can harvest soon, Sylvester. Hopefully. Hopefully po, mamunga itong mga tanim namin. Very deep, Sylvester. Deep. Deeper than that. Because the plants will love very deep. Good job. You good? Very good, Sylvester. Can I go to the next one? Yeah, there's next to you. Um, Let me know if you can't take it out. Okay? If you can't take it out, let me know. I will help you. oh, more stuff. This is big enough meal. Mm-hmm. Ano niya kini? Dream po ito ng asawa ko na mag... Alam niyo, dream po talaga ito ng asawa ko. Sabi niya, dream niya magkaroon ng little strawberry farm kasi baka daw yung binibili namin sa supermarket, sobrang loaded high po yung spray. At hindi niyo po alam kung ano po yung ini-spray. Kaya ito, nangyari na talaga ang dream ni Dave. Dito ko pala itatanim itong spring onions. Mahilig po ako sa spring onion. Sobra. Masarap ang spring onion sa mga flavoring pag magluluto po kayo. At napakadali lang po ito talaga tanimin. Madali lang po sila lumaki. Thank you! Ito yung dalawa. Nagtatanim po more strawberry. Malapit na po kami matapos. The time is around 4:30. Ganyan po kataas ang oras. Nagbigay kami ng oras sa pagtatanim. But sulit naman po siya dahil natapos rin po ngayon. And surely, magiging busy po kami sa pag-aalaga po ng aming mga tanim. At sa wakas, natapos na po siya. Ito na po ang aming mga pananim. Bawat garden bed po ay may mga pananim na po. And super excited na po kami sa aming pinagpaguran. As in, I can guarantee, grabe po talaga. Sakit sa likod, yuko, magdamag. Pero mawawala din po talaga ang pagod pag makapag-harvest na po kami ng mga sarili naming gulay at prutas. Sulit na po yon. So ito na po ang aming mga pananim. Wait na lang po kami, nalalaki po sila. And that's all for today's video, guys. Surely, what a big day. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like and subscribe to our YouTube channel. Guys, aabangan na lang po natin kung lalaki po ba ang aming mga tanim. And the next 1 month, i-update ko po kayo. Thanks for watching! Bye!